May nararamdaman ka bang sakit sa likod, lalo na mismo sa iyong gulugod, at napapansin mong palala ito ng palala at lalong bumibigat ang paggalaw mo? Kung ganon, kailangan natin ng mga ehersisyo para maibsan ang bigat sa iyong gulugod, at gagawin natin yan ngayon. Sa dalawang ehersisyo lang, malaki na ang tulong. Ako si Roland Lipscher-Brack, 40 taon ng dalubhasa sa ehersisyo kontra sakit. Sa unang ehersisyo, maganap lang ng pwesto sa tabi ng pader. Pakiusap, tumayo ka sa harap ng pader, kalahating hakbang ang layo. Siguraduhin tuwid ang pagkakatayo ng balakang mo. Ibig sabihin, higpitan mo ang tiyan mo at itulak pasulong ang may bandang singit mo. Mapapansin mong diretso na ang likod mo na siyang tamang panimulang posisyon para mas epektibo ang ehersisyong ito. Dahil na yon, iuunat muna natin lahat ng nasa harap sa unahan ng ating gulugod. Bakit ito mahalaga? Ito ang pangunahing ehersisyo para maibalanse ang madalas na pag-upo. At ang pag-upo ay nagdudulot na ang harap dito sa unahan ay humihila sa iyo paabante at kapag may humihila pa mula sa likod. Sa susunod na ehersisyo, mas nabibigatan ang mga disk mo sa gulugod mula taas hanggang baba kaysa sa nararapat. Kaya ngayon, babawasan natin ang bigat dyan ngayon. Ngayon, ang harapan ay lalong naiinat. Mararamdaman mo ito sa singit, mararamdaman mo ito sa tiyan. Maaring umabot pa ito sa likod, yung pamilyar na sakit ng likod na nararanasan mo. Maganda yan, dahil na yon ay direktang gagawan natin ang paraan yan. Siguraduhin mong iurong ang baba mo hanggat kaya. Huwag iunat ang ulo, manatili lang sa posisyon at hilahin ng baba papalapit sa lalamunan. Gagawin natin ito ng 1 minuto. Huminga ka lang ng tuloy-tuloy habang ginagawa ito. At itakda mo ang antas ng sakit na nararamdaman mo habang nag-iinat sa paraang kaya mo pa ring tiisin. Dapat maramdaman mong may hamon, pero hindi ka dapat mabigatan o mahirapan ng sobra. Sige, gagamitan natin ito ngayon ng puwersa. Mas pinapalakas nito ang pag-unat at mas madagawa mong kontrolin ang mga kalamnan mo. Paano natin gagawin yon? Gagawin natin yan sa pamamagitan ng pagsubok na tumuwid. Ang totoo, gusto nating gawin to, pero pinipigilan natin yan sa pamamagitan ng pagtulak ng mga kamay natin sa pader. Dahil dito, may tensyon na tinatawag na isometriko. Ibig sabihin, walang galaw pero nakakapagod pa rin. Pagkatapos, pakawalan mo ulit. Makikita mong mas kaya ko nang pumasok sa stretch na to. At gagawin natin ulit yan. Uulitin natin yan at susubukan muli. Kapag napansin mong nasobrahan mo, mas mabuting umatras ka muna ng kaunti. Dapat komportable ka pa rin. Mag-relax ka lang, tapos subukan mo ulit pumasok. Ulitin mo pa. Dumidiin ka at pinapalakas ang mga kalamnan sa harap habang ginagawa mo rin silang mas flexible. Mag-relax ka ulit at lumalim ka pa. Ngayon, gagawin pa natin ang isa pang bagay. Alisin natin ang mga kamay mula sa pader at aktibo pa nating palalimin ang pag-unat, ang kalamnan ng likod at puwitan ang humihila sa atin paatras. At gusto pa nating buksan ang mga iyon. Mahalaga ito sa gulugod mo dahil nagtutulungan na ang mga kalamnan sa harap at likod. Nagkakasundo kung alin ang iigting at alin ang magpapahinga. Para ang mga disk ng gulugod ay gumana ng maayos at mahusay ang koneksyon. Patuloy na iusog pa abante, iatras ang mga singit, iurong ang baba. At pagkatapos, dahan-dahan kang bumalik sa dati. Dahan-dahan lumabas. Mapapansin mong magaan at maluwag sa harap. Pero ano naman sa likod? Yan ang ayusin natin ngayon. Sige, umupo ka na. Ipadikit mo ang mga paa mo. Ang panimulang posisyon ay mga 90 degree ang anggulo ng mga tuhod. Tingnan kung gaano kalayo ang kaya mong abutin sa harap. Dahil ngayon, gusto mong umabante at iunat ang likod. Paki-comment kung ano masasabi mo sa ginawa mo sa pader at na iyong paglipat. Interesado ako sa opinion mo. Hilahin mo pa ang sarili mo palapit sa harap. Yusog mo pa ang mga kamay mo sa unahan hanggat kaya mo. Mararamdaman mo na ngayon na humihigpit ang ibabang bahagi ng likod mo. Kung saan mo nararamdaman ang hila, doon ito na i-stretch. Kaya dapat matuwa ka. Lagi lang magpatuloy sa pag-abante. At sa simula, bigyan ng tamang oras ang mga kalamnan at mga fascia na mag-relax. Ito ang unang hakbang sa ating mga ehersisyo ni Lipscher-Brack. Pahabain muna natin ang mga masyadong maikli. Lagi mong isipin, nakakaya mo pa ba ito at hindi pa sobra? Nararamdaman ko bang hinahamon ako? Matindi man, pero hindi naman ako nasusobrahan?
At dito rin tayo magsisimulang palakasin. Gagawin natin ito sa paghila paatras. Totoo, gusto nating gawin. Pero dahil nakahawak tayo, sinusubok lang natin. Hindi naman gumagana. At pwede mong hilahin ng kasing lakas ng komportable para sa'yo. Pagkatapos, luluwag ka at aabante ulit. Mapapansin mo, umaabante na naman ng kaunti. Pagkatapos, hihilahin mo ulit paatras para ituwid ang katawan. Hilahin mo ng maayos. Hilahin ng maayos, pakawalan at umabante pa pasulong. Ngayon, gagawin natin ang mga kalamnan sa likod ng katawan. Lahat ng nasa likod ng gulugod, lahat ng may tension dyan, i-relax natin ngayon. At ulitin mo, gusto mong hilahin ng hilahin. Ayusin mong iikting mo nang maayos ang mga kalamnan mo ngayon. Pero huwag kang gagalaw na parang umiikli ulit sila habang pinipiga mo. Mag-relax ka lang at ipasok mo pa. Ngayon, i-activate natin ito. Ibig sabihin, bibitawan. Hinihila naman ngayon ng mga kalamnan sa harap ang mga kalamnan sa likod palayo sa isa't isa, baliktad sa kanina. Ngayon, nag-uusap ulit ang mga nasa harap at likod. Nagkakaugnayan sila. At pinag-uusapan nila kung anong pagkakaayos ng mga kasukasuan sa gulugod at ng bigat sa mga disk ang pinakaangkop para sa gulugod. At patuloy kang humihila paabante. Gumagalaw ka ng kaunti papasok doon. Para magkaroon pa ng espasyo para bumaba ang pressure at lalabas ka ulit. Damain mo ang iyong gulugod. Karaniwan, mararamdaman mo ngayon kung gaano ito gumaan. At kung gusto mo pang makabawas ng bigat sa iyong gulugod, kung gusto mo pang makakuha ng karagdagang impormasyon, i-click mo lang ang link sa unang komento at ipapadala namin sa iyo ang isang gabay tungkol sa pananakit ng likod.